Magandang araw po ulit sa lahat. Ako po ulit si Lieutenant Colonel Dax Jacinto Barinos, dating assigned sa Special Forces Regiment Airborne. And huwag niyong kalilimutan, codename Vishnu. Kung maalala niyo si Vishnu. Sa Marawi. Sa Marawi. Anyway, ang susunod na kwento natin, ang deployment naman, special deployment ng ating isang Special Forces Company, kung saan iba-iba kasi ang Special Forces na unit natin ng Philippine Army. Meron siyang land, air, at saka water. Sa land, ay yung combatants na nakita natin lalakad sa kabundukan, sa kabayanan. Yung ating air, meron tayong capability to infiltrate through air via parachute or paratroopers natin. Tumatalon sila, may mga jumpers na tumatalon sila sa ere. Yung iba, tumatalon ng yung mga basic airbornes natin. Static line parachutes ang gamit. Tumatalon sila with the altitude of 1,500 feet. And yung ating military freefall naman, yung another specialized skill of Special Forces, tumatalon sila above or not more than 13,000 feet. More than 13,000 feet, naka-oxygen na sila. So, yun yung military free fall or we call it sa civilian term, skydive. Okay? So, yung next naman nila na skill is yung water capability. Meron silang mga companies, ang tawag nila is riverine. Pero, sinasabi lang namin riverine kasi ang Special Force is actually a land unit na may capability siya na water infiltration. So, hindi lang siya sa river, pwede rin siyang from island to island. Hindi lang yung malalaking, talagang vast abyss of water siguro. So, yun. So, yung kumpanya na napuntahan ko, na yun ay may capability naman siya ng water. So, nung time na yun, dahil independent company siya at marami siyang water assets, meron siyang mission na binigay sa kanya na kakaiba. Dahil nung time na yun, medyo mainit yung usapan tungkol sa territorial defense. Wherein yung encroachment ng kabilang bansa sa ating bansa ay kumbaga sa term natin disturbing. Hindi na siya kaaya-aya. So ang gagawin ni SF naman, dahil hindi naman siya Navy unit, pero may capable siya na island to island. Kaya napunta sa kanya yung task na yun. So, sa madalit sabi, ang nag-mission planning kami, kung anong gagawin naming mga strategiya, mga kakaibang activities, kung paano natin i-tackle o i-solve o ma-solusyonan at ma-prevent yung encroachment, yung mga threats na iniisip natin na darating sa atin sa panahon na yon. So, anong mga bagay na gagawin na? So, na nakita namin sa mission planning, 1, kailangan dahil island yon, pag may nangyari doon, isolated siya. Hindi ka agad makaka-reinforce ang galing sa mainland to that island. Alam nyo naman, Palawan is a far-flung island ng Philippines, no? Nasa kaduluduluhan siya. So, kailangan, paano natin gagawin, isi-secure yung island na yon? Una, para i-secure yun, kailangan natin ng tao. So, paano natin gagawin yun? Dahil sabi ko nga, hindi basta-basta makaka-reinforce o makakapunta ron ang ating kasundaluhan para makapag-rescue o makapag-reinforce. So, meaning, for a meantime, tuturuan mo mga tao na sa kapaligiran mo na i-hold yung area na yun, kagaya na nangyari sa atin ng World War II. Na yung mga guerrilla natin, dahil matagal yung reinforcement ng ibang bansa sa Pilipinas, sila mismo ang nag-organize ang sarili-sarili nila into small forces wherein lumalaban sila pa isa-isa, pa jab-jab, kumbaga, sa mga nanakop sa atin noong panahon na yun. So, ganun din yung tema namin.
hahanapin natin yung mga tao, bibigyan mo nga lang sila ng kumbaga ng fighting chance. Kasi naman sa Pilipinas, lalo na sa mga tribo-tribo, meron tayong tinatawag na mga bagani o mga warriors. Therefore, kaso nung panahon na yun, ang mga weapons nila o mga armas nila ay pana, sibat, itak, kutsilyo, traps, etc. So, yun yung marami sa bundok. Yun ang marami sa bundok. So, yung gagawin ng Special Forces ngayon, yung team na yung kumpanya namin, is hanapin yung mga bagani na yun, yung mga warrior na yun. At kung paano natin sila masasabi o bibigyan ng pagkakataon na makapagsilbi o maging handa sa pagsisilbi sa bayan natin. So, dahil syempre ngayon, nakita naman natin, watak-watak sila. Hindi naman sila sama-sama. So, ang trabaho namin, kung paano sila pagsama-samahin, in case na may mangyari sa bansa natin, sila ay magsama-sama at makapag-devise sila ng mga para-paraan na kung paano depensahan yung island natin. So, yun din yung, kumbaga, yung din ginawa ng ating mga nung araw, nung World War II, at kahit nung panahon pa ni na Magellan siguro, o ni na Lapu-Lapu, ganun din ang ginawa nila. Nagsama-sama yung mga tribo para lumaban sa mga mananakop sa kanila. So babalik lang ako sa pagdating doon. Pagdating doon, sabi ko nga, hindi namin talaga siyempre makilala sila dahil nasa kabundukan. So ginawa namin, una, patrolya, hanapin, o may gugulat ka na lang, may tribo pala sa bundok na yon na hindi naman pala sila, membro sila ng barangay, pero hindi naman nare-realize ng barangay na meron pala talaga silang kultura na kakaiba sa lugar na yon. Na sila rin lang nakakaintindi. Kasi yung mga tribo nun, kasi kung gusto naman nila ng hayahay na buhay, aalis sila sa bundok, pupunta sila sa bayan o sa barangay, at doon na sila maninirahan. Pero hindi eh. Yung mga tribo na yun, although ang ginagawa nila, inaakyat nila. For example, solar light, makikita ka yung maliliit na ilaw, inaakyat nila sa bundok para magkaroon sila ng ilaw. Kahit yung simpleng cellphone, nakakaakyat din sila ng cellphone doon, nakakahanap sila ng signal. So, meaning, nag-evolve na rin yung tribo natin. So, technologically, na hindi na rin sila ganun kamangmang. No? Na marunong din sila humawak ng mga gadget, gamit yung mga lumang, gamit ng cellphone at sa solar light, at yung solar power. Ang gagawin na lang nakita namin, okay. So, kaya na pala nila. Meron na pala silang ganitong, hindi naman para tayo magsisimula sa zero. So, mas madali na silang kausap. Eventually, nakita nila na dahil nga sa training ng SF na marunong makisama. So, nakipagkaibigan sila sa atin. And eventually, dumating sa point na nagsama-sama na rin sila. Gayong sumunod nga sa akin, yung pumalit sa akin, ang ginawa na niya ay nag-conduct na siya ng mga palaro para sa mga tribo. Ibig sabihin, ang maganda nun, yung tribo sa kaliwa, pupunta sa gitna, yung tribo sa kanan, pupunta sa gitna, and then nagsama-sama sila, nagkikita-kita sila, nag-uusap-usap sila. So yung organization nila, yung mga organization ng tribo, nabuo. Imbis na maliliit sila, lumaki sila lalo. And then ang next naman nun, dahil malaki na sila, yung kanilang patuturuan mo naman sila kung ano ang kaya nilang gawin. Anong pwede nilang gawin in case may manakop sa atin, at yung mga pwede nilang maitulong sa atin bilang isang armadong kupunan na nabibilang sa kanila. So, pagkatapos nun, na dahil organized na sila, and then meron na silang kanya-kanyang role, eventually, dahil doon sa mga ginawa natin na yun, eventually, prepared sila to mobilize. Ang iniisip na lang siguro natin, siguro yung iba doon kasi, ginawa nating, dahil marunong sila, dahil mga warrior nga sila, yung iba doon, ginawa nating BPAT, wherein napapakinabangan sila ng ating mga forces. Sila ngayon yung sa BPAT, auxiliary force sila,
normally, tinuturuan na rin silang humawak ng baril, humawak ng armas, kung paano gumamit ng komunikasyon, kung paano gumamang gamot, mga medics, kasi nasa bundok sila eh. So eventually, magiging independent na rin sila. Kung sakali man magkagera, kung sakali man na may manakop sa atin, ibig sabihin, makahawak ng baril ng mga yan, kaya nilang depensahan ang kanilang isla o ang kanilang island. Kaya nilang, pag may kasakit sa kanila o may nawundin sa kanila, kaya nilang gamutin yun sa kanila lang. At may communication na rin sila sa bawat tribo sa kabilang tribo. So, hindi na sila nag-iisa, hindi na sila isang tribo ngayon, kundi naging isang buo sila. Pinagtibay pa yun ni nung pumalit sa akin na, yun nga, sa inorganize niya every time meron silang sama-samang paglalaro. Yun po sir, yung maganda sa Palawan experience. Kasi kung sa'yo, ano yung challenges nyo sa pag-mobilize? Kasi very strong ba? Kasi tribal sila, so limited yung interactions nila with their communities, di ba? With yung kung sino yung mayor nila or di ba? Kasi very isolated nga sila. Gaano nyo sila minomotivate to defend their country, their land, their tribe, themselves? Yun sir, ngayon, dahil sa inintroduce natin sa kanila na hindi nga sila nag-iisa, hindi lang sila isang tribo lang, kundi parte pa sila ng mas malaking tribo. Ang grupo ng Palawan, kasama ng local government units, ng provincial government, wherein yung mga units na yun sir ng gobyerno ay nakikisama na rin. Kumbaga, nakikisalamuha sila sa bawat pagtitipon-tipon ng mga tribo natin sa area na yon, sumasama na rin sila. Meaning, miski sila na LGU, minumonitor na nagkaroon sila ng paraan kung paano i-monitor yung mga tribo natin. Kasi, I mean, sa Batarasa ka, sa Rizal ka muna, and then ikaw din nagdala. Hindi na sa Batarasa. Hindi na sa pero at least sa Rizal ka. So, ano na yun? Frontier na yun di ba? No? So, parang sa'yo, bilang Special Forces officer and company commander ka at that time, ibang mission kasi yun nasanay generation mo partly nasanay sa internal security operations lang kalaban natin yung mga Busayap, NPA, MN, MI. Ito kasi you are orienting yung mga kababayan natin and training them for a better equipped enemy. So paano nyo inaano yon? Paano nyo binubutas yung argumento na itong mga dayuhan malalakas sila dahil well-equipped sila? Siyempre sir, noong una, miski kami, pag pinakit namin yung bundok, aabutin kami ng 3 araw. Pag yung mga natives natin, yung mga nasa tribo natin, umakyat ng bundok, baka 1 araw lang nandun na sila. Dahil sa sobrang kabisado nila kung paano sila aakyat ng bundok, sa sobrang kabisado nila kung saan sila dadaan, wala silang mapa. Memorize nila ang kabundukan. Kaya sa mastery of terrain pa lang, advantage na sa kanila yon. Hindi na ganun kahirap para sa kanilang i-control ang lugar nila. So pag paggagawa nila ng mga trap, booby trap, kahit sabihin mo sir, matusok sila ng Punjay 6, masakit din yun. So sa tingin nyo, tutuloy pa ba yung iba doon? Baka mamaya mag-stop sila ng konti kasi maggagamot. Tapos mag-iingat na sila kasi baka may Punjay 6 pa sa dulo. O kaya may mga butas dyan na iba pang traps. Hindi natin alam kung ano mga pinaglalagay ng ating mga tribo dyan. So, binibigay natin sa tribo natin na kung ano mga pwede nilang gawin para protektahan ng kanilang mga teritoryo. Actually brings me to yung experiences ng Marag kasi. Yung Marag Valley kasi in the 1980s, hindi mapasok-pasok because yung natives talaga, pinaglalagay yung Punjay sticks, etc. sa palibot ng Marag. So kahit anong bombardment, artillery bombardment, hindi mapasok Kahit anong technology, hindi mapasok. Pati nga chopper, pinaglalandmine So yung experiences mo sa Palawan, how hopeful are you na yung
nandito man tong mga kalaban natin, tayo, ikaw, well-experienced ka na sa Marawi and everything, pero how hopeful were you as a company commander na yung main role ng Special Forces in community organizing and preparing people to defend themselves? How confident were you or are you na kayang-kaya nila yan? Very confident, sir. Kasi una, hindi ang Special Forces naman isusupervise niya yan eh. So siguro meron naman kami nakaiwan doon. For example, sir, mga tropa natin na nag-retired, na nakatira na sa Palawan, wherein yung training na yun, innate sa kanya. Yung paano mag-organize, innate sa kanya. So ngayon, sir, yung mga tao na yun, ang gagawin lang niya is ginising namin sa kanila na yung role nila. So yung role nila na yun, meron lang isang magko-command sa kanila. They will be accomplishing their role effectively. Lalo na yung advantage nga sila sabi ko kanina, mastery of terrain, mastery of placing booby traps, tapos yung survival skills nila mataas din. Kasi they've been in the mountains for so long. Hindi mo akalain na kaya nilang mag-handle ng, akala mo taga-bundok sila pero marunong pala sa cellphone. Di ba? So, iba na nag-evolve na rin sila. Pero yun nga sila, dahil lang ang kailangan lang nila would be a prospected leader. Na wherein nakita na rin natin ngayon sa mga tribo na yun kung sino nga pala yung nag-lead sa kanila. Sa bawat tribo sa kanila. And sa mga LGU, sino yung mga pinapaniwalaan nila sa bayan-bayan na ba pwede mong ma-relay kung ano yung mga kailangan ma-accomplish. And the same time, sir, yung mga retired nating sundalo, alam nyo naman, sa buong Pilipinas, marami tayong retired na sundalo, na karamihan dyan ay trained na. Na ang gagawin lang niya para dumepensa ay itap yung organization na yon o yung tribo na yon o itong grupo na ito, and then eventually lead them into a fighting chance. Hindi kasi tama ka kasi well, the last time we were occupied by a foreign nation was in 1941, 1942 pagpasok ng mga Hapon, di ba? Pero very big ang difference kasi noon at ngayon eh. Noon kasi kapapasok lang ng National Defense Act na mag-form ng reserve, hindi pa nga na-train. And then yung mga civilians noon kasi hindi pa oriented na to defend their country eh. Hiwalay-hiwalay pa talaga. Hiwalay-hiwalay. Actually, nung nag-guerrilla na, saka na lang na-awaken yung Yes, sir. Ang difference kasi ngayon, parang may mga katulad nyo na nang titrain na ng mga na highly experienced tayo, na pwede naming i-negate yung effect of technology because of our experience and yung mobilization ng citizens. And yung special forces are a key component of that. Yes, sir. Kaya nga, sir, sa ngayon, kahit na hindi yung mga tinuturo sa kanila ng special forces, akala natin panggera lang yun. Hindi nga panggera eh. Ginagamit nila yun sa pang-araw-araw nilang buhay, pagdepensa sa kanilang tribo, panggagamot nila sa kapwa nila katribo, sa kapatribo nila. Yung mga simpleng ganun, sir, kung paano mag-treat ng wound, kung paano gumawa ng mga communication equipment, wherein kailangan din nila yun sa kapwa tribo, magkaroon sila ng communication sa kabilang tribo nila. So, yun lang naman yung ginawa mo. Lahat ng mga tinuro sa kanila, ang gagawin lang doon, sir, i-convert mo lang yun pagka nagkaroon ng pananako o ng insidente hindi natin inaasahan, magiging lang siya, magiging from peacetime accessory to a wartime tool. Yun lang naman, sir. So, at that phase ng buhay mo, gaano ka ka-happy na ikaw ang nagdala ng pioneering Special Forces Company sa Palawan? Actually, sir, masaya pero kulang. Kasi nga, syempre, alam niyo naman sa buhay natin sa military, we move on. We will be assigned to another place na iba naman yung papalit sa'yo. And eventually, sir, maganda naman, mas magaling yata yung pumalit sa akin kasi siya na talaga yung nakapag-organize ng mas malaki dahil mas mahaba na yung time niya and mas nakilala niya yung mga tao dahil mas matagal siya nag-stay sa area na yun kaysa sa akin. However, yung sa planning stage, yun ang planning stage and sa startup, yun lang naman yung nagawa nung panahon ko. And that's all that matters sometimes. You lay the best foundations and then all they need to do is
keep it up. Oo, sir. Sa sobrang gusto mong matapos sa makita yung output nun, sir. Ayoko na nga sana magpa-promote, sir. Pwede lang, doon na lang ako. Pero hindi naman natin pwede sabihin niyo na dito na lang ako. Kahit kapitan na lang ako forever. Wag yun na ako tayo. Hindi, ito na. Next episode mo, Marawi na nga. Kape muna tayo. Kape muna tayo. Okay, thank you.